sa ating lahat. At purihin ng Diyos sa hapon na ito. At lahat tayo nandito ngayon ay saksi sa pag-isang dibdib ni Nico James and Leo May Tabuyan, February 8, 3 p.m. to get the church fellowship, Puerto Princesa City. Bago natin simulan ang ating sinimulan sa hapon na ito, nais kong basahin ko sa inyo ang talata sa Biblia sa Marcos, Kabanatang 10, talata 6 hanggang 9. Ngunit sa simula pa ng likha ng Diyos, ang mundo ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Ang mito ng kasal ay kasunduan ng pag-isang dibdib ng isang lalaki at babae ayon sa batas upang bumuo ng di mapaghiwalay na buhay at isang maayos at buong pamilya. Ito ay isang banal na seremonya kung saan pinag-isang dibdib ang lalaki at babae at nangakong mamahalin at alaga ng bawat isa habang buhay. Ang pag-asawa ay pagsasama ng dalawang magkaiba at di perfectong tao. Ang ugnayan ng pamilya ay nagsisimula sa pamamahalan ng mag-asawa, kaya napakahalaga na bago pumasok sa pag-aasawa at bago bumuo ng pamilya, kailangan mo ng mangako ng pamamahalan ng dalawang nag-iibigan sa harapan ng Diyos. Halagahan ng pagpapakasal at pagmamahal ng isang lalaki at babae at pagpaplano ng pamilya sa ating batas. Article 15, Section 2, marriage is considered as an inviolable social institution and shall be protected by the law. Ang buhay ng asawa at pamilya ay nangangailangan ng gabay ng pananampalataya sa pamamagitan ng pag-isang dibdib sa simbahan, kaya mahalaga ang pagpapakasal. Ang pagpapakasal ang nagbubuklod sa mag-asawa sa dalawang taong nagmamahalan. Inaasahan ng ating Panginoon na mamuhay tayo ayon sa kanyang katotohanan. Kaya ang kasal ay inordina ng Diyos. Ito ay batay sa doktrina at mahalaga sa kawalang hanggan. Ang layunin ng isang tao sa pag-asawa ay hindi ang manalo sa argumento, kundi magtatag ng isang walang hanggang pagsasama na may pagmamahalan. Ito ang nagbibigay legal sa pagsasama ng lalaki at babae. At dahil ang pamilya ay ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at babae. Kagaya na nabanggit ko kanina, marriage is a social institution and shall be protected by our law. So masasabing may seguridad ang inyong pamilya sapagkat ang mag-asawa ay kasal at ito ay legal ng pag-iisang dibdib. Tumitibay ang pagsasama sa pagugol ng oras ng magkakasama. Ang pagsasama ay napapangalagaan ng isang tapat na pangakong gawin itong matagumpay at magsasama ng maayos at matiwasay habang buhay. Sa bubuing pamilya, katapos ng kasal, namumuno ang ama sa liwanag at pagmamahal at walang anumang kasamaan. Ang ina, ang naglalaan ng kaalaman, inspirasyon at pangangalaga sa likas na kanya. Mahalagang kasal sa isang magkarelasyon dahil ito ang nagpapatunay sa walang hanggang pagmamahalan ng dalawang tao. Ang pagmamahalan ng isang lalaki at babae ang magiging pundasyon sa pagbuo ng isang maayos na pamilya at walang hanggang pagsasama ng sentro ay ang ating Panginoon. Kaya nagpapakasal ang bawat nagpamahalan. So mas maayos, may maayos na tutunguhin ng isang pamilya ang may magandang plano. Ang pamamahalan ng isang lalaki at babae na nagplano ng pamilya ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya siguradong kahit anong problema at pagsubok ang kanilang pagdadaanan, tiyak na ito ay kanilang malalampasan ng magkasama. Hiling ko ang lahat na umupo. Let us pray. Dakilang palang Diyos, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa iyong biyaya, habag, pag-ibig Panginoon. Salamat sa iyong grasya Panginoon o Diyos. Na sa araw na ito Panginoon, kaming lahat ay magiging saksi sa pag-iisang dibdib ni Nico James at ni Leo May. Salamat Panginoon sa iyong pagbubuklod, sa iyong binigay na kahandaan sa kanilang puso. Salamat Panginoon sapagkat kami ay nandito ngayon na magkakasama. Hindi lang kami Panginoon ay magiging witness, kundi kasama kami Panginoon sa gagawing seremonya sa hapong ito Panginoon, na kung saan ay may dalawang nag-iibigan Panginoon ay lalapit namin sa inyo sa sagradong pag-iisang dibdib. Dalangin namin ng Diyos sa hapon na ito na maging matagumpay ang kasalang ito.
maging maayos, Panginoon, at sa iyo, Panginoon, ang kapurihan sa araw na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Gusto kong basahin sa ating lahat sa hapong ito, ang talata sa Biblia, sa Genesis, Kabanatang 2, talatang 11-24. Sabi rito, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na mag-isa. Mag-isa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos dinala niya mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila. At kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao mga hayop na lumilipad. Pero kay Adan, mula dito kahit isa sa kanila ay walang nararapat na maging kasama niya at makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing at habang natutulog siya, kinuha niya ang tadyang, isa sa mga tadyang nito at pinaghilom agad ang pinagkunan nito. Verse 22, ang tadyang na kinuha ng Diyos sa lalaki, tinawag niyang babae at Eva ang pinangalan dito. Sinabi ng lalaki, narito ang isang tulad ko, buto ng aking buto, na kinuha sa aking mga buto at laman, na kinuha sa aking laman. Tatawagin siya babae at dahil dito kinuha siya mula sa lalaki. Ang dahilan kung bakit iniwan ng lalaki ang kanyang amatina at makikipag-isa sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Purihin ang salita ng Diyos. Nico and Liume, hindi isang aksidente o hindi isang pagkakataon na kayong dalawa ay harap sa pag-iisang dibdib. So ang pag-iisang dibdib ay hindi ito desisyon ng tao, kundi ito ay desisyon ng Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga, ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang naglalaan sa bawat isa sa inyo. Sinasabi sa Biblia na sinabi ng Diyos na hindi mabuti ang tao na mag-isa. Kaya mahirap ang mag-isa sa buhay. Kailangan ay may makasama sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ito dapat, hindi ito mabuti. Hindi ito mabuti. No, kaya ang bawat isa sa atin nag-aasawa. Ang bawat isa sa atin ay mayroong itinilaga o inila ng Diyos. At sabi ng Panginoon, dahil hindi ito mabuti, igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Kayong pag-aasawa, hindi lang yan ikaw ang pumili. Unang-una ang Diyos ang pumili ng iyong makakasama sa buhay. Para kay Nico James, ang Diyos ang pumili kay Leo May, para sa iyo. Sinabi ng Panginoon, ang pagpili niya ay para tumulong sa kanya. So kay Nico, si Leo May ay tinalaga ng Diyos, ginawa ng Diyos, pinili ng Diyos para tulungan ka. Hindi siya katulong, kundi siya ay tutulong sa iyo. Sa pag-aasawa, hindi tayo nag-aasawa para gawing katulong yung ating mga magiging asawa. Yung ating mga asawa ay tutulong. In other words, is helper. Our wife is a helper, not a maid. Ang sabi ng Diyos, ito ang nararapat sa Kanya. Kaya sa pagsasama, sa pag-aasawa, ang pinaka-importante sa pag-aasawa, unang-una, ang pagpili ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa, ang lumikha. Pangalawa, ginawa ito ng Diyos para may tumulong at magtulungan sa bawat isa. Kaya ang mag-aasawa, kayong dalawa, dapat nagtutulungan. Amen? Dapat nagtutulungan. Hindi katulong, kundi nagtutulungan. Sinabi ng Panginoon, nilikha ng Panginoon ng lahat. In verse 19 to 22, at nakita ng Diyos na ang pagpapangalan sa mga hayop ay ang lalaki ang may responsibilidad. Pinapakita ng Diyos na ang lalaki ang siyang binibigyan ng otoridad, ng mamahala, sa English, stewards. So ang lalaki hindi na siya mag-steward sa kanyang asawa, hindi na siya mamamahala dito, kundi may mga bagay na dapat din pamahalaan ng lalaki. At nakita ng Diyos na wala siyang nakita doon na pwedeng ipares sa lalaki. Kaya ang Diyos ay lumikha
ng tao mula sa tadyang ng lalaki ni Adan para maging kasama nito sa habang buhay. Kaya si Sister May, Brother Nico ay hindi galing sa ano paman, hindi galing sa hayop. Kaya pag nag-away kayo, huwag mo siyang tawagin, hayop ka. Huwag mo siyang tawagin na, di ba, pag nag-aaway minsan, ano po, pag hindi nakontrol yung galit, no, ay tinatawag natin silang na kung ano-ano mga pangalan. No, si Sister May ay napaka-espesyal sapagkat siya ay kinuha sa tadyang mo, sa tadyang ng lalaki. Bakit kayo sa tadyang kinuha yung babae? Hindi sa paa, hindi sa kamay. So ang tadyang ay kinuha malapit sa puso, sapagkat ang tadyang ay malapit sa puso para mahalin. Hindi kinuha sa paa para sipain, hindi kinuha sa kamay para sampalin, kundi kinuha sa tadyang, sapagkat ang tadyang ay malapit sa puso at ito ay dapat mahalin. Kaya nga kay Brother Nico may sinasabi sa Efesos na sinasabi doon, mga lalaki, may binabanggit sa Efesos. Gusto kong basahin ito. Sabi niya sa Efesos, verse 22, sabi nito, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na ulo ng iglesia ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas dito. At kayo namang mga lalaki, verse 19 sa Colossians chapter 3, ibigin ninyo ang inyong asawa. Hindi yung asawa ng iba, kundi ang asawa ninyo at huwag kayong maging malupit sa kanila. Kaya yung word ng mag-asawa dapat kumpleto yan. Hindi lamang sa panahon ng kasal, kundi maging sa huling hininga ay dapat kumpleto yung word ng mag-asawa. Pag sinubukan natin tanggalin yung salitang mag-asawa at tinanggal natin yung yung E sa asawa, pag tinanggal natin yung letter E, ang may iwan ay sawa na. Sa loob ng kasunod ng mga 3 taon at tinanggal niyo ulit yung isa pang word, ang may iwan doon ay awa. Tatapos ng 10 taon, tanggalin niyo ulit yung natirang letter, ano may iwan doon sa asawa? Dahil wa na. Kaya habang nagtatagal yung pag-iibigan, nagtatagal yung pagsasama, dapat kumplito yung salitang mag-asawa. Amin ba? Sapagkat yan ang kagustuhan ng Diyos. Kaya kay Nico at saka kay May, kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa inyong dalawa. Sapagkat si May ay pinili ng Diyos galing sa tadyang para mahalin, alagaan, at sinasabi rin sa Biblia na mga babae ay pasako sa mga lalaki. Pag sinabi natin pasako, ang mga babae ay magsasuggest lang. Pagdating sa desisyon, mga lalaki pa rin ang magdedesisyon. Ang mga babae ay magbibigay ng suwestyon, pero hindi sila ang magdedesisyon, lalo na sa buhay mag-asawa. Ano man ang mangyari sa desisyon, tama man ito o mali, ito man ay mayroong kaakibat na pwedeng maging problema pagdating ng mga panahon. Lalaki pa rin ang magdesisyon sapagkat siya ang ulo ng pamilya kagaya ni Kristo. Lalaki pa rin ang may responsibilidad. Yun ay ordinansa at katuruan ng Biblia at katuruan ng simbahang Kristiyano. Kaya kay Sister May, kahit galit ka na sa kanya, magpasakop ka pa rin. Kasi kung magpapasakop ka, sabi ng Biblia, iibigin ka ni Brother Nico. Ito yung pinakamahalagang kautusan ng salita ng Diyos. At walang kukontra para dito. Amin ba? So sinasabi rin ng Panginoon, sabi niya, kaya sabi ng Panginoong Hesus, pagkatapos patulugin, pinagilom ang pinagkunan nito, ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki at tinawag niyang babae at pinangalan ng Eva. No, kay Brother Nico, si Mila ang dapat mong mahalin. Si Eva lang. Walang pa iba-iba. No, dapat si Eva lang. Isa lang. No, at wala ng iba. No, darating ang panahon na pag may makita ka, parang mas maganda, palagi mo isipin na mas maganda ang iyong asawa kaysa mga nakikita mo. Sapagkat siya ang pinili ng Diyos para sa iyo. Amin ba? Important matters, no? Kaya sabi ng Lord, yan ang dahilan kung bakit iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina
at nakipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Magiging isa. So sinasabi dito, this word in Genesis teaches that God designed humans to live in companionship, not alone. And that institution of marriage between man and woman is a secret covenant. Yung pag-aasawa, sagradong ibanan niya. No? Sapagkat tayo ay harap sa Diyos, tayo ay manunumpa sa harapan ng Diyos. Hindi lamang sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng Diyos. It is a secret covenant which both fathers are meant to be equal. Kaya sa pag-aasawa niyong dalawa, kayong dalawa ay equal sa harapan ng Diyos. So, aloneness is not good. Hindi maganda ang nag-iisa. Equality in partnership is required. Commitment and unity is also the result of being married. And living and cleaving is a design for relationship because it is God's design. No, kaya sa pagsasama ninyong dalawa, importante ang tinatawag na commitment. Commitment can be challenged by many obstacles in relationship. Minsan, may sakit. Minsan, walang pera. Minsan, may problema, hinaharap ang pagsasama. Pero lagi nating tandaan na kahit ang pagsasama ng mag-asawa ay umaharap sa maraming pagsubok, kagaya ng mga financial problems, kagaya ng mga physicals, and sickness problems, at minsan family problems, lagi nating tandaan na ang Diyos pa rin ang nagbubuklod sa inyong dalawa. Sa pagsasama, walang mataas, walang mababa. Ang importante sa pag-aasawa o mag-asawa, ang Diyos ang palaging nasa taas at wala nang tataas doon. Sinasabi sa awit 127 verse 1, maliban na si Jesus ang nagtatag ng bahay, ang ginagawa na nagtayo ay wala rin kabuluhan. Maliban ang Diyos ang nagtatag ng isang lungsod, ito ay hindi magigiba. Kaya sa pagsasama mo ninyong dalawa, ni Brother Nico at Sister Leo May, bilang libro ng Together Church Fellowship, ang Diyos ang siyang nagtatag at nagtayo ng inyong pagsasama. At ito ay napakahalaga. Sabi sa Biblia, in Psalms 47 verse 1, God is our refuge and helper, and He is very willing to help us in time of our needs. May mga pangangailangan tayong makaharapin balang araw, pero lagi nating tandaan na Diyos ang ating kanlungan. Sa pagsasama, sa pag-iisang dibdib, may sabi nga ng iba, ay magsisimula na tayo sa mga buhay na masaya. Pero tanongin ko sana yung mga nag-asawa na dito, maging si Pastor Books, kung ang pagpapamilya ba ay buhay masaya, o buhay malungkot, o buhay na puno ng maraming pagsubok at masalimuot na karanasan. Lahat tayo may mga masalimot na karanasan sa pagpapamilya. At sa inyong dalawa, ay darating ang mga bagay na yon sa inyong buhay. Pero lagi natin tandaan na sinasabi ng Panginoon sa